Philippine Church. A sunny morning, everyone. Hindi po ba kayo masaya na ngayon after the storm of Typhoon Christine brought to the Philippines, no? Ngayon, meron tayong araw na nasabi nga sa word ni Lord, though the sorrow may last for the night, no? The sun still comes in the morning. And naniniwala ako na ang Panginoon ay ang claw of His protection ay nasa sa atin din. And naniniwala din ako na His comfort is very well good enough, no, sa ating mga nasalantang mga kababayan. And naalala ko lang yung one of the low lights in my life when nung nasa verge tayo ng mga lockdown everywhere in the Philippines and even nationwide or global-wide, na there came a time na even yung mga nalalockdown, before yung mga taong ito, napaka-outspoken, extrovert. I'm one of that. I'm the, kumbaga, life of the party. And then all of a sudden, no, because of the tragedies that came by the COVID, no, may dalawa kaming namatay na mga kamag-anak which is very close to us ni Brother Mike. And it caused me some kumbaga need for mental need for me to seek or to consult. Natapat, no, nung time ng pandemic, what's good is some of the Christian psychologists opened their free consultation. So thank God for them, kasi Christian yung approach nila. Hindi ka nila agad i-consult ng medicine, but they will do all their best to have a touch of God. Kumbaga, si Lord pa din yung mag-glorify, no? Then later on, came by na meron ulit tragedy nung time na nakunan po ako, no? And then, that was the time na all the protocols were already lifted. Yet, nung time na yon, yun nga, wala nang free, no? Wala nang free consultation. Pero ang maganda, no, yung company namin, may free doctor. So other than the physical doctor, merong mental health doctor. And some companies are open about it as well. So, itong doctor na to, I'm not sure kung Christian siya, pero I'm not sure kung Christian din yung approach niya. But it came a time na first time kong ma-prescribean ng antidepressant. Sabi ko, Lord, di ba, yung iba nagkakasipon. Sabi nila, hindi sila uminom ng gamot kasi sapat na ang tubig, di ba? So, natural sila. Pero sabi ko kay Lord, Lord Jesus, you're over any ailment in this world. Kahit mental man yan, physical man yan, anumang klaseng stress yan, or prisoners of the past, kung ano man yung mga tragedies na nangyari sa amin or sa ating buhay. Sabi ko, Panginoon, I cannot discount the fact, of course, na professional or medical professionals sa mga to. Pero, sinabi ng kawork ko, siya nag-take kasi siya. Kahit half lang, sis, sabi niya, or half lang, besh, sabi niya. Sabi ko, naniniwala ako ng Panginoon natin ay more than enough, no? Hindi ko matanggap sa sarili ko na kailangan ko mag-take kasi sabi ko, ang Panginoon natin ay sapat na, no? Ito yung pinipreach sa atin paulit-ulit dito sa church. Kaya hearing God's word is very vital in our lives. Na we just would not want to set an environment by just hearing it, but seeking God's will and God's peace. Sabi nga, no, sa word in Philippians chapter 4 verse 6, no, na don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we cannot understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. Nasabi nga ni Sis Janiel minsan, no, nung nasong din niya yung isang kanta na, over any anxiety in this world, the peace of God is very perfect in our lives. And naniniwala ako na meron tayong thanksgiving in our hearts as we rise this morning, just to thank Him for all He has done. He has this perfect peace. He's our King. Thank you, Lord God. You're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. The tapestry of your glory is revealed every day in our lives. Come on, let's clap our hands to the glory of our King, Jesus.
the Lord Jesus. Praise Him like where there is glory. Here and now is just as old. Jesus is so worthy of it all. Hey! He exists in everlasting light. So on heaven's streets there is no night. Every tear is wiped away. Below no sorrow. Come on, the joy of the Lord is here. And worship Him with joyful sound. Oh, sing until your voice gives out. No matter where or who's around, release your worship. Praise Him like there is glory. Here and now is just as old. Jesus is so worthy of it all. With your song He loves to hear it. Bring Him every prayer so clearly. Jesus is so worthy of it all. Come on, every voice, sing this. The one who is, the one who is, the one who is to come. The one who is, the one who is, the one who is. This is our God, church. Come on, sing the one. The one who is, the one who is, the one who is to come. The one who is, the one who is, the one who is to come. Praise Him like where there is glory. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. Bring your song, every heart sing it. Bring your song, He loves to hear it. Bring Him every prayer so clearly. Jesus is so worthy of it all. Praise Him at the top of your voice, Jesus. Praise Him like where there is glory. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. Bring your song, He loves to hear it. Bring Him every prayer so clearly. Jesus is so worthy, worthy, worthy of it all. The one who is, the one who is, the one who is to come. Every voice sing this. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Praise you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise you, Lord. I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord. I've been born again. I've been born again.
of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I have resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. I won't turn back. And I won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. I won't turn back. And I won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord Jesus. Jesus. Let's all say goodbye to yesterday. Hallelujah. Let us all celebrate the life that we have now. A life full of peace, love, unconditional love from the Lord. Hallelujah. Your love is uncontainable, unshakable, unconditional, O Lord God. And this morning as we worship church, let's remember how God loves us even while we're still sinners. His reckless love for us, His amazing grace. Hallelujah. Let's all worship the Lord. Let's lift our voice to God this morning. Hallelujah. Let's
feel the presence of our Lord this morning. Oh, we worship you, Jesus. Yes, Jesus, praise you, Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. So I'll sing one more time before I spoke. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You're so kind, Jesus. You've been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so good. You've been so, so good to me. Yes, you are. When I felt no worth, you paid it all for me. Yes, Jesus. You've been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, lives the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. One church song sing. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick
church. Oh, the overwhelming love of God. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless. When I hear your voice right now, church, all sing, let's all lift our voice to God. Still I found leaves the 99. I didn't earn it, and I don't deserve it. Still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Hallelujah. Oh, worship the Lord. Thank you for your amazing grace, oh God. Hallelujah. We couldn't earn the life that we have now, but you give it all for us. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Sambahin natin ang kanyang dakilang pangalan. Itaas natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri ka namin. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito. Ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang, Panginoon, ang aming luluwalhatiin. Ikaw ang aming Panginoon na hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay sapat para sa aming lahat, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, wala kaming ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Napakabuti mo, napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy naming naririnig, Panginoon. Na patuloy naming naririnig ang iyong tinig, Panginoon, dahil po sa iyong mga salita na aming naririnig. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo po kaming binabago at pinalalalim mo ang aming pananampalataya sa aming nag-iisa, mabuti at makapangyarihang Diyos. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy po kaming lumalakas dahil sa iyong mga salita na aming natutunghayan. Kaya karapat dapat kang purihin, itaas at sambahin ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan na hindi nagmamaliw, na patuloy naming nararanasan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya nga po sa iyong mga salita na aming matutunghayan sa umagang ito. O salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo. Dahil ang iyong mga salitang aming matutunghayan ay patuloy, Panginoon, na makapagpapalakas sa aming buhay pananampalataya. O maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen and amen. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down,
God is good. Lakas natin. God is good. And all the time, God is good. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Nagkukulang po ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Sapat po ba siya? Hindi po siya sapat. Sobrang sapat. Ayan. Sobrang sapat po ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi siya kailanman nagkukulang. Minsan sa ating mga buhay, nakikita po natin na sa pinapakita ng mundo o sitwasyon, parang bibigay ka na. Pero naroon ang pag-asa. Ang pag-asa na pinanganganangan natin. At dahil dyan, hindi po nahuhuli ang Panginoon. Pagka kailangan mo, isang hibla na lang, sabi nga, pipirma na. Pero ang Diyos, makikita mo, manatili ka lang sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Naroon ang Diyos. Tumutugon ang Diyos. No? At sa ating mga buhay bilang Kristiyano, tumugon na ang Diyos. At yon ang pinaniwalaan natin. No? Alam niyo po, kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na mag-testimony sa inyo, napakabuti ng Diyos. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos sa aming mga buhay. At nakita namin yan at napatunayan namin yan mula pa noon hanggang sa kasulukuyan. At alam po namin at sigurado kami maging sa mga darating ng panahon ng aming mga buhay. Kaya nga po tayo mga kapatid ko, sa ating mga buhay, paniwalaan po nating tunay, buong puso, na ang Diyos ay nandyan. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan. At sobrang sapat ang Panginoon sa atin. Kaya hindi po tayo matatakot. Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay nasa atin na. At ito ang ating Panginoon. Magpasalamat po tayo ngayon sa isang napakagandang umaga na binigay ng ating Diyos na kung saan pararangalan po natin siya at pasasalamatan sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Pagkat naniniwala po tayo ng ating Diyos, siya po ang ating Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Panginoon, sa umagang ito, ang aming pong puso ay tigib ng pasasalamat sa inyo. Nagpupuri po kami, nagagalak kami, Panginoon, na pasalamatan ka. Kilala ka na namin, O Diyos, at patuloy pa po na nais pa namin na kilalanin ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan sa aming mga buhay. Kung paanong naging tapat kayo sa buhay ng aming mga ninuno sa panahon pa po ni Abraham hanggang sa kasalukuyan, O Diyos. Naniniwala kami na same God ang mayroon po, Panginoon, sa aming mga buhay. Na hindi kayo nang iiwan, hindi kayo nagpapabaya, kundi minamahal nyo kaming patuloy. Kaya salamat, Panginoon, sa papagmamahal na ito. Di man po namin itong maisulit, Panginoon. Subalit alam po namin sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa inyo, Lord, kayo po ay nagagalak sapagkat minamahal nyo kami at tuloy na mamahalin kung sino man kami. Kaya Lord, hindi po sapat ang aming pagkakaloob. Hindi po sapat ang gagawin namin ito. Ito'y simbolo lamang, Panginoon, ng aming pagtitiwala sa inyo na may Diyos kami na hindi nagbabago mula pa noon hanggang sa kinabukasan. Kaya, Panginoon, sa aming pagkakaloob ngayon, Lord, buong galak po kami. Ito, Panginoon, ay bunga ng inyong pag-ibig sa amin. Bunga ito, Panginoon, ng inyong pagmamahal sa amin. Bunga ito ng inyong kabutihan sa amin. Kaya Lord, ngayon nagkakaloob kami ng may kalayaan, kapanatagan at kagalakan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at alam po namin ang iglesia mo dito, Panginoon, sa CFSM mo, Lord, aming magkakapatid, Panginoon, patuloy na naniniwala na hindi mo kami pababayaan. Mamahalin mo kami, Lord, anuman may mga imperfections sapagkat kayo ang Diyos namin na mapagmahal at mapangunawa. Kaya salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan sa aming mga buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. There's a melody of ceaseless praise, age to age.
voice of God which is louder than anything. Harapin niyo po ang inyong kapatid, maganda at gwapong brother and sister. Sige po, harap po kayo. Welcome to CFSM. Sige po, welcome to CFSM. The joy of the Lord is in you. Brother and sister, tayo po'y tumayo at magkamayan in the love of the Lord. In life within His glory, and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. He loves to hear it. In every prayer so clear, Jesus is so worthy of it all. Sing like when there is glory, and now it's just as holy. Jesus is so worthy of it all. Bring your song He loves to hear. In every prayer so clear, Jesus is so worthy of it all. The one who was, the one who is, the one who is to come. Come on, declare. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. Jesus, the one who was, the one who is, the one who is to come. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Happy birthday, Ma'am Jem. Birthday po niya kahapon and we are so blessed sa buhay po ng ating kapatid. Amen. Enjoying intimacy with God. Do we enjoy our relationship with God? Amen. Bakit parang mahina po? Na-enjoy niyo ba ang relasyon ninyo sa ating Panginoon? Hallelujah! Kasi po kung hindi natin na-enjoy ang relasyon natin sa Diyos, we stop attending, di ba? But because the Lord has His message every Sunday na nagpapabago ng ating buhay at ito'y mga buhay na mensahe, we enjoy our relationship with God. Hallelujah! So yun po ang ating 2024 theme. And then our fourth quarter is the proof of intimacy, hearing from God. Kung na-enjoy po natin ang ating relasyon sa Diyos, meron po yang bunga. At isa sa mga bunga niyan ay naririnig natin ang tinig ng Diyos. Pangalawang tanong, naririnig niyo po ba ang tinig ng Diyos? Kailan? Amen. So meron po tayong mga sagot. And this morning, we will dwell, kailan ba talaga natin naririnig ang tinig ng ating Diyos? Naririnig ba natin ang tinig ng ating Diyos sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito? Naririnig po ba natin ang tinig ng Diyos when we are busy with our lives? Naririnig po ba natin ang tinig ng Diyos kapag meron tayong mga suliranin sa buhay or meron tayong dinaramdam sa pisikal nating pangangatawan? Alam ko po na meron na po kayong mga sagot sa mga tanong na yon. But this morning, the message of the Lord will speak on kung paano po natin lubusang marinig yung still small voice that is speaking to us. Ang boses ng Panginoon, gaya ng na-preach ni Pastor Edwin, wala po siya sa wind, wala siya sa earthquake, wala siya sa fire. That small voice of God is within our hearts.
naririnig natin ang boses ng Panginoon, gaano man siya kahina, even if it is a whisper, it's because we recognize the voice of God. Malakas po sa ating spiritual na pandinig ang boses ng Diyos. Palagi po nating sasabihin, it is not audibly. The Lord speaks during the Old Testament in the audible voice, kung paano siya ay nangusap kay Moses, kay Abraham, and other prophets. But now, sabi nga po, the Lord speaks within our spirit. Hindi na po natin hinihintay na marinig natin audibly ang boses ng Panginoon because within our hearts, within our thoughts, the Lord is already speaking to us. And ang pinag-uusapan lang po natin, how do we hear from Him? Paano natin mapapakinggan, no, ng buong buo yung boses, yung panawagan, yung kapahayagan sa atin ng ating Panginoon. Okay, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, creating an environment to hear from God. In the Old Testament, ang mga believers, they have to go to the temple to hear the word. Amen? But now that we are Christians, we are the temple of God. So we hear within ourselves. Naririnig na natin ang boses ng Diyos, ang mga panukala ng Diyos sa atin mismo. Wherever we are, whatever the circumstance is, naririnig natin ang boses, ang tinig ng ating Panginoon. Amen? So let's have po Samuel. All right? And the Lord came and stood and called us at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant heareth. Alam niyo po, sino po mga teachers dito? Ayan. Ang mga teachers po, before kami ay mag-discuss, before magbigay kami ng activity sa mga bata, we see to it that we have a conducive environment to learn, for learning. Ano po yung tinatawag nating conducive na yon? Naaayon, no? An environment that is free from distractions. An environment na may kalinisan. Ang environment na yon ay nakafocus yung mga bata sa amin. So we can deliver yung message or yung objective nila or yung learning na dapat nilang matutunan sa araw na yon. No? Siyempre po yung teachers, alam na nila yan. Okay? It is for the learners. Pero kahit na conducive yung environment na yan, no? Ang mga bata minsan hindi po nakafocus dahil sa napakaraming kadahilanan. And after nag-discuss ka, may assessment. Siyempre titingnan mo, nakuha ba nila yung learnings na dapat na makuha nila ngayon? Doon mo na po ma-experience yung magsasabi sa iyo na, ano po yun, ma'am? Pakiulit po. Yeah. Sabihin mo, sige, tingnan natin kung nakuha niyo, kuha nga kayo ng 1/4 sheet of paper. 1/4 po, ma'am. No? Hindi, kumuha ka Manila paper, doon ka sumagot. No? At tapos sasabihin po nila, please copy this for your, para meron kayong review sa bahay. Kokopyahin po, hindi, memorize mo, anak. No, kung minsan dumarating ka sa mga point na ganito yung pag napag-uusapan po namin, ito yung mga side comments na lang namin. Pero hindi po namin yan sinasabi sa mga bata. Okay, pass your paper. Papas po, ma'am. Hindi, palaminate mo. Okay, ito po yung mga situations na nakikita natin that because hindi sila nakinig, hindi nila nakuha yung instruction. Parang sa atin, the Lord keeps on speaking to us, pero hindi natin makuha yung instruction. Hindi natin makuha yung message because we are not in focus. Hindi tayo sensitive doon sa pangungusap ng Diyos sa atin. Kung babasahin po natin ang 1 Samuel, buong chapter niya, ito po yung pagtawag ni Yahweh kay Samuel 3 times. No? At ang akala po ni Samuel ay ang tumatawag sa kanya ay si Eli, no, na ang kanyang teacher. Sa panahon po ni Samuel, bihira po ang mga kapahayagan at pangitain ng Panginoon. But the Lord Yahweh speaks to Samuel. Every time na tatawagin siya, Samuel, Samuel,
tatayo po sa higaan si Samuel and pupuntahan niya si Eli, tinatawag niyo po ba ako? Hindi kita tinatawag, bumalik ka na sa iyong higaan at matulog ka. Second time, narito po ako, tinatawag niyo po ba ako? Narinig ko pong tinatawag niyo ako. Hindi kita tinatawag, bumalik ka sa iyong higaan. And the third time, napagtanto ni Eli na ang tumatawag kay Samuel ay ang Panginoon. Why? Kasi hindi pa po kilala ni Samuel ang tinig ng Diyos. And ang sabi ni Eli, sa susunod na tawagin ka, no? Ni Yahweh, ito yung sabihin mo, no? Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig ang inyong lingkod sa inyo. Samuel listens to the Lord. Nakinig siya attentively. At sinabi ng Diyos ni Yahweh sa kanya kung ano ang mensahe niya. Ang mensahe niya ay for Eli, sa sambahayan ni Eli, dahil sa kalapastangan ng ginawa ng kanyang mga anak. Ang sabi niya, walang sukdulan, walang hanggan ang kaparusahan. No? Dahil hindi man lang sinaway ni Eli ang paglapastangan ng kanyang mga anak sa Diyos. Ang nasabi na lang po ni Eli, mangyari nawa. No? This is the message. Sa atin po, we create an environment for the Lord. Not for the Lord to speak to us. Kasi nangungusap na ang Diyos. We create an environment, an atmosphere, a condition to hear from the Lord. Dahil hindi po humihinto ang ating Panginoon sa pangungusap sa atin. Every minute of our lives, the Lord speaks to us. Do we hear from Him? No? So, ano po ba yung mga pagkakataon? Ano po ba yung mga conditions? Ano po ba yung mga sinasabi nating environment, kapaligiran, kalikasan, na kung saan maririnig natin ng buong buo ang tinig ng ating Panginoon? Alam po ninyo, sa panahong ito, time is very precious. And kung titingnan natin sa kabisihan ng mundong ito, wala siyang time na makinig sa Diyos. But us Christians, we have to create that time. Tayo ang gagawa sa oras na yon. Dahil 24/7, meron lahat yan, no? Meron ka lahat activities dyan. Pero kailangan po natin na tunay na marinig ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay. So, eto po yung tatlo. I know that you are very familiar with this and you have your experiences with this. So, creating an environment to hear from God, quiet time and meditation. Pakitaas nga po ng kamay yung merong quiet time and meditation. Ala, 10 kalahati. Okay, wag po kayong mahiya. Sino po sa inyo ang naglalaan ng oras to meditate the Word of God? May I see a raise of hand? Amen. God bless po sa bawat isa. Sino po dito ang nanalangin? Amen. And who comes unto the throne of the Lord in praise and worship? Available po lahat ng ito. Tama po ba? Available yan. All you have to do is to give your time. No? Kasi nandiyan ang Word of God. And our communication with the Lord is open. No? Wala po tayong, walang hindrance para tayo ay makatawag ng Abba Father. Dahil yun ang relasyon natin sa Panginoon. The father and child relationship. Praise and worship. Ang praise and worship po natin, every Sunday we feel the Spirit that is leading us, no? Pero ang praise and worship, hindi lang po yan sa awit. Diba? There are a lot of forms of praise and worship. At kayo po ang nakakaalam kung paano nyo sambahin, purihin ang Diyos. Amen? So let's create an environment to hear from God sa ating quiet time and meditation. Sige. Tignan po natin ang Psalm. Ang sabi po ng Psalm 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth.
Napaka-powerful po ng verse na to. Be still and know that I am God. Pag sinabi po nating be still, pumayapa ka. No? Ipayapa mo ang iyong puso. We can be still physically. Umupo ka, mag-relax ka, be still. No? Pero ang kapahayagan ng Diyos ay yung kapayapaan ng ating puso, ng ating kaluluwa at ng ating kaisipan. When we completely surrender our thoughts sa ating Panginoon and let Him take over. No, sabi nga po ni Sister Eileen kanina, merong anxiety, merong depression. These are the things na kung minsan, ibibigay lang sa'yo ng mundo yung gamot. But the healing comes from the Lord. There are things na kailangan po intindihin natin that merong mga bagay that we cannot control. Only God can. Kapag pinapayapa natin ang ating puso, kapag pinapayapa natin ang kaisipan natin, itinutuon natin ito sa Diyos in complete dependence and surrender, the Lord does do His part. Ginagawa niya. But, kung minsan po, ang dami nating isipin. No? Kung minsan, yung iniisip natin, hindi sa Diyos. Tama po ba ako? Ang ating mga puso at kaisipan kung minsan nakatuon sa matters of this world. No? Sa mga bagay na kailangan mo dito sa lupa, dito sa mundo, how you earn a living, o paano mo mapapalago ang negosyo mo, paano ka mag-aaral, paano ka mapopromote, paano ka magkakaroon ng higit pa sa gusto mo. Ito po yung mga focus natin. And kung ito yung mga focus natin, always and always, walang sagot yan because man has no contentment. Hindi makokontento ang tao. Every now and then, if this is the focus. So nga sabi nga pa ng ating Panginoon, be still. Be still. You have to focus sa ating Diyos. No? Be still and know that I am God. Ano man ang sitwasyon mo, surrender it to me. Ako ang Diyos who will fight for you until the end, who finds you and leaves the 99. That is the reckless love of God to us. Individually and personally. Si Samuel po tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan. Ganon din po tayo. Ang sinasabi ng ating Panginoon, you have to give up, no, yung mga bagay para hindi ang iyong kaisipan ay hindi natotorete, no? Our dependence and security is in God. Hindi po sa mundong ito. Amen? At kung we know, no, at we realize this, kung alam natin na ang ating dependence ay sa ating Panginoon, and then we give our hearts and thoughts sa ating Diyos. Iisipin natin kung sino ang Panginoon natin, kung ano na yung ginawa niya sa buhay natin. And the plan of God, no, will come to pass. Mangyayari at mangyayari. And the whole world, every nation would know. Kaya nga i-exalt ang pangalan ng ating Panginoon. The first thing, no, ang unang bagay po for us to hear from God is to be still. No, payapain natin, pumayapa tayo sa ating Panginoon. Wala naman tayong pangangailangan na hindi ibinigay ng Diyos. Ang sagot ng ating mga prayer in Jesus is always yes. You have that security in the Word of God. Pero kung minsan, hindi natin nare-realize, hindi tayo nagiging sensitive sa mga bagay na yon. Bakit po? Because we are so busy looking on the matters of this world. When you, no, kapag ikaw ay nagbasa at nag-meditate ng salita ng Diyos, the Word of God becomes clear and so vivid. Makikita mo ang mensahe sa salita ng Panginoon. Sister, pabalik-balik na lang ang salita ng Diyos. Ang mensahe po ba pabalik-balik? There is always a fresh revelation in the Word of God. Kaya nga po, yun yung mini-meditate natin. And the Lord speaks to us through His Word.
sa pamamagitan ng kanyang salita. He reveals Himself through His Word. Sabi nga po ni Madam Noy, no, hindi ko kontrahin ng Diyos ang kanyang mga salita. So whatever we meditate on the Word of God, it is the will of the Lord. Kaya nga po yung meditation natin, yung quiet time natin, no, napaka-importante because this is one atmosphere or environment na kung saan naririnig natin ang boses ng Diyos. Nagbabasa ako, sister. Alright? When we read and meditate on the Word of God, ang salita ng Diyos ang magpapaalala sa atin ng lahat ng kailangan nating malaman sa buhay natin. It could be an instruction, it could be a guidance, it could be a prompting from the Holy Spirit. The Lord answers through His Word. Kung ano yung hinahanap mo, kung pagod ka, naghahanap ka ng verse doon sa Biblia, meron. If you feel anxious, meron. The Word of God has answers, no, to all the matters na nagbo-bombard sa heart natin. Kaya nga po, when we come unto the Lord in quiet time and meditation, pinapayapa ng Diyos ang ating mga puso. And that will be the time that the Lord's voice will be so clear to us, no, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano po ba nangyayari sa atin when we come to be still and know that the Lord is God? Nagkakaroon po tayo ng perfect peace. Amen? So, in Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. No? Ang lubos na kapayapaan ay binibigay ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Nais po ba natin ng lubos na kapayapaan? Amen. Only the peace from God is perfect. Not the peace on earth. No? Magpapasko po. Every time na magpapasko, natatandaan ko yung preach ni Pastor, peace on earth, ang sabi. No? Dahil hindi nagalit ang Diyos sa tao. That is the perfect peace that is only coming from the Lord. Okay? Meron po tayong kapayapaan kung minsan meron tayong sarili nating understanding kung ano yung kapayapaan. Kung paano natin na-feel yung kapayapaan. Akala natin pag relax na tayo, kape-kape lang dyan, payapa na tayo. Kapag alam natin na meron tayong gagastusin sa mga pangangailangan sa pagbabayad ng bills, payapa na tayo. No? When we know that we are doing our task and we accomplish it, we are at peace. No. Only true peace comes from the Lord. And that is ang pananampalataya po natin, sa pananampalataya po natin, nararanasan natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos at hindi kapayapaan ng mundong ito. The peace that is within our heart surpasses understanding. Amen? So, sabi nga po dun sa Philippians na binasa ng kapatid natin kanina, no? Be not anxious of anything, but in prayer and supplication, let your requests be known unto God, and the Lord that surpasses understanding shall guard our hearts and mind in Christ Jesus. Hanapin po natin ang tunay na kapayapaan sa ating Panginoon at mararanasan po natin yan every time that we meditate on the Word of God. Wala sa Biblia na magsasabi ng kaguluhan sa puso mo. Everything the Spirit will reveal unto you that it is only through God that we can find peace. Meron po ba sa atin ang hindi makatulog dahil sa dami ng problema at iniisip? Meron po ba sa atin na not at peace in their minds because ang dami nilang considerations na ginagawa? Brethren, be still. Know that He is God and He will give you that perfect peace. Sa buhay po natin, ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos ay naibigay sa atin nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon.
Number one, that we are not enemies of God. Na tayo ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, no, God has promises to us that are very visible, that are very clear in His Word. Paano mo yan malalaman if we do not have our quiet time and meditation? When we use or when we have our quiet time, ano pong ginagawa natin? No? Kailangan po yung spirit natin ay nakafocus. No distractions of this world because the Lord is spirit and He reveals in spirit. No, sometimes makikita po natin when we pray for something or nag-meditate tayo, no? May mga sitwasyon na makikita natin, this is my meditation. Ito ang sagot ng Diyos doon sa talatang nabasa ko. Ito yung ipinapakita ng Diyos. And you know within your heart what to do and what to get. No? Kukunin mo kung ano yung naka-align sa salita ng Diyos. Kasi doon nangungusap ang ating Panginoon. Okay, to be at peace, iwaglit natin yung mga bagay that will distract us. No, that will create fear in our hearts. Iwasan natin yung mga bagay na makakapagpalungkot sa atin, though we know that these are existing, but we do not have to contemplate and give our whole time to these matters of the world. Hindi yan ang nais ng ating Panginoon. Okay po? So let's have the next verse. Ang sabi po niya, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Change your mindset. See the glory of God in things that are true, that are honest, that are just, that are pure, that are lovely, because these things, no, comes from the Lord. Ano po ba yung pinapanood natin? Ano yung binabasa natin? Ano yung pinakikinggan natin? Meron po yung mga epekto sa atin. Subconsciously, may effect yan. So ang sabi po, when we meditate on the Word of God, I am sure that the meditation that we are doing as of honest, just, no, good report, pure, lovely, yan po ang nais ng Panginoon na iniisip natin. The Lord is expressing His thought to us in different ways. No po? Into different situations. He is expressing His word to us through people. No? Through music. Through printed materials. Pero ang sabi po ng Philippians 4:8, you have to see these things in the light of how God wants you to see it. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, na sa bawat desisyon na ginagawa natin, and every time that we meditate on the Word of God, no, let us see it in a magnanimous, napakalaking bagay, na yan ay message of the Lord to us. Na yan ay paraan para ang Diyos ay mangusap sa bawat isa sa atin. When the Word becomes living, no, that is the Word of God. That is our spirit. No, one with the Spirit of God. Na ito yung mensahe ng Diyos sa akin. And the message of the Lord would always make us grow in faith. Would always make us grow in the knowledge of our God. Kaya nga po, yun ang ninanais ng Panginoon, ang makita natin kung sino ang Diyos sa buhay natin at kung sino tayo sa harapan ng Diyos. That we can operate in this world na may kapayapaan, na may perfect peace na nanggagaling lamang sa Panginoon. And we can get this one through meditating the Word of God. Amen? Experience nyo na po ba na kapag nagbabasa kayo ng Biblia, no? Gumagaan. Hindi lang emotionally gumagaan yung pakiramdam natin, but the Lord speaks. Merong mga pumapasok
na concept sa atin. Merong pumapasok na mga perspective sa atin. That is the voice of God. Kaya nga po, let us continue, no? Para i-meditate natin ang salita ng Diyos. When we say meditate, kahit na simple verse lang po yan. No? When we are attuned with God, merong mensahe yan. Okay? So, the Lord, no, reveals Himself in your quiet time, in your meditation. And I believe every one of us, ang bawat isa sa atin po, merong oras. No? It may not be routinely na bawat 7 o'clock, magpe-pray ako. No? There's nothing wrong with that. But mararanasan po natin, no, yung pagkasi sa atin ng ating Diyos, ng Santong Espiritu. Whatever time it is, when we keep still and know that He is God. Amen? So puntahan na po natin yung environment of prayer. Ang bawat isa po sa atin ay nagpe-pray. Tama po ba? Okay? Wala pong anak na hindi kinakausap ang kanyang magulang. No? You deal freely with your father. No? Na-open mo kung ano yung gusto mong sabihin. Si Abraham po, treated the Lord as his friend, di ba? Ganon, ka-casual yung relationship niya. Ang sabi po ng Matthew 14:23, and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. No? Alam po natin na sinusundan siya ng maraming tao, ng multitudes. At ang ginawa po niya, pinauna niya ang kanyang mga disciples, no, para umahon, pumunta sa lugar na kung saan sila magkikita. Makikita po natin yung leadership ng ating Panginoon, no? In the context of the world, ang mga leaders ang unang umaalis. No? Maiiwan yung kanilang mga bodyguards, maiiwan. But in here, you see, hindi umalis ang ating Panginoon hanggat meron. No? Kailangan yung multitude, masent niya muna bago siya umalis. And nung pupunta na po siya, no, he went up into the mountain apart to pray. Sa pagmi-minister po ng ating Panginoon sa multitudes, kayo po kapag nag-minister, gumawa sa buong maghapon, di po ba napapagod kayo? Ang gusto nyo na lang magpahinga. Tama po ba? Sa ating po mga nagtatrabaho, halos ganito. Pag uwi mo sa bahay, gusto mo matulog ka to regain your strength. But not our God. Not Jesus Christ. Pwede naman matulog siya, di ba? Pero, He went up the mountain and pray. And when the evening was come, He was there alone. Yun po yung renewal of strength ng ating Panginoong Jesus to commune with the Lord, with the Father. Doon niya kinukuha yung kanyang strength. Doon niya nire-renew yung kalikasan. No? Maybe that spiritually. Okay? Because when you are strong spiritually, makikita naman natin yan. No? Nagiging mas malakas yung pananaw natin at pagtingin natin sa mga bagay-bagay. He is alone. Tayo po ay nagpe-pray congregationally. Halimbawa po, dito, in congregation, nananalangin tayo. But if you want, no, and the Lord speaks to us, even in the congregation, but if you want to hear that personal voice of God in us, kailangan po natin sa prayer ay tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. He is alone. Pumunta siya doon sa bundok para maranasan niya. Maybe the Lord is crying out. Maybe the Lord is shouting praise and worship to our God. Maybe the Lord is speaking to the Father in a strong voice. Hindi natin alam. Ang alam natin, our Lord Jesus Christ, after ministering the multitudes, He went away to pray and be alone with God. That is the environment of prayer. No? Kapag kayo na lang dalawa ng Panginoon,
You can say whatever you want to say. You are in a place na gusto mo ikaw lang because you can, you release, you let out kung ano yung nararamdaman natin. No? Sometimes, when you pray, wala nang voice. Wala nang words. We just cry out to God. We pour out everything to the Lord. And after that, mararanasan mo that you have been renewed, no? By the Spirit of the Lord. Sa buhay po natin, kung gusto po nating lubusang marinig, makilala ang tinig ng Diyos, tayo po ay dumako sa panalangin. Even our Lord Jesus Christ had prayed. He has given us the Father's prayer, our Father, no? He prayed in Gethsemane. He prayed every time. Ay, hindi siya humihinto sa panalangin. Dahil sa panalangin, doon siya nakakapag-communicate sa ating Panginoon. This is where he get fresh revelation from the Lord. Dito niya kinukuha yung lakas para gawin kung ano yung plan ng Diyos na iligtas ang sanlibutan. When we pray, we feel, no, kung ano. And nare-reveal po sa atin yung plano sa atin ng ating Panginoon. Okay? So, paano po ba yung prayer natin? Do we pray fervently? Or naririnig po natin yung mga salitang, bala mo yung prayer ko ang gayang bubungan. Di ba? The question is, why is that? Maybe because minamadali natin yung prayer natin. And nagkukulang po tayo, no, ng inspiration dahil nagkukulang tayo sa salita ng Diyos. We should be fervently praying, pray without ceasing, ang sabi nga po ng salita ng Diyos. Okay? Let us always communicate with our Lord Jesus Christ. Let us always communicate. Dahil ito po yung kung saan we stand still, we listen, at nakikita natin kung paano mangusap ang Diyos sa bawat isa po sa atin. And the Lord speaks to us individually and personally. Yung mga prayer natin, no, personally, God answers this. Hindi naman ipinagkakait po ng Panginoon, di ba? Ipinigay po niya sa atin, but it becomes clear to us. Yung way natin nagiging clear because the Lord speaks to us in prayer. Amen? Sige po, let's have And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, a host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Kilala po natin ito, no? Si Elias, no? At ang kanyang katiwala. Nung lulusubin na sila, ang sabi niya, nanong gawan tamo, ikatamo mo nga dwa Kenny. Napapaligiran tayo ng mga kalaban. Amen? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Relax ka mo. Na? Amen? Relax ka mo. Mas dakal tamo karela, over tapa. Parang yun po yung sinasabi ni Elisha, no? When we pray, our spiritual eyes are open. Amen? We see beyond the natural. We see more than, we ascend to the spiritual realm. Yun po ang ginagawa ng panalangin sa atin. Sometimes we are confused, we are discouraged, no? We are in fear. But when we pray, our spiritual eyes, no, na-open, nabubuksan sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Our God is not a passive God. He is an active God, and He is answering us every time we pray to Him. His voice is so clear kapag tayo ay nananalangin. Alam po ninyo, we become so limited kapag hindi tayo nagkikreate ng time para makapag-communicate sa ating Panginoon. We operate on what is in front of us. Ako po palagi kong sinasabi sa Panginoon, You are spirit and I should seek You in spirit and in truth.
and your truth is in your word. So therefore, I will dwell in your word. Amen? Hindi natin makikita yung spiritual realm sa sitwasyon sa mundong ito. Let the Spirit speaks to us. Hayaan po natin ang Santong Espiritu ay mag-manifest, no? Mangusap sa puso natin, because in that way, that is the only time na we renew our mind in Jesus. Every time na meron pong communication tayo sa ating Panginoon. No? Babasahin natin yung Old Testament, how amazing our God is. He operates spiritually. That man, the intellect of man, no, is shut up. What do we need? The Spirit. Okay? Yung Espiritu po ng Diyos ang kailangan natin para mabuksan ang mga spiritual na bagay. At sabi ko nga po, when we dwell in the Word of God, when we listen to the messages of the Lord, our faith increase. Because faith cometh and cometh through the hearing of the Word of God. Ang bawat isa sa atin, nagbi-minister ang Diyos. No? Iba yung pag-ministering niya sa atin kasi iba-iba yung prayer po natin. But He is the same God that answers all our prayers. Diba? Siya po yung Diyos natin na hindi magkakait sa atin ng anuman. No? Alam naman po natin, even His life, He has given it to us. Mga bagay pa kaya, simple concerns natin pertaining to this life. Sabi nga po ng Panginoon sa Kanyang salita, I have given you all the things that pertains to life and to godliness. Ang pangangailangan natin at yung pagkilala po natin sa Panginoon, pinagkaloob na po sa atin yan ng ating Diyos. Amen. So, tapos na po tayo sa meditation and quiet time and in prayer. Sige po, let's proceed. Sa 1 John 5:14-15, eto po yun. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. When we pray, God answers. That is the confidence na nakukuha po natin sa prayer natin. We know that the Lord will not forsake our prayers, that He hear our prayers. Na kung ano man yung dinalangin natin, huwag kang mabibigla kapag na-receive mo na. Because these are our prayers. No? Claim it. Sabi po nung nabasa ko, ang sabi niya, how do you ask God when you pray? Do you ask God already by saying thank you? By thanksgiving? Na yung prayer mo, sinagot na niya? Or, do you ask God for that prayer to come? Diba, dalawa po yun? Yung isa, sigurado ka. Yung pangalawa, pwedeng pumasok pa yung doubt. Darating ba? Diba? Mangyayari ba? So when we pray with thanksgiving already. Dahil we are secure, no po? That whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. That is faith. No? Makita mo yung substance ng wala. Eh, paano ko makikita? Wala nga. Faith nga yun. Kasi pag nakita mo na yan, hindi na yan faith. Reality na yan. So sa buhay po natin, when we pray, we ask God, we commune with God, we give our petitions to God, we let God speak to us in our prayer, at ang sagot po niya, everything that we have asked, He has already given. Eh ako pa mag-pray. Mag-pray tamo po, di ba? The more that we pour out our heart in prayer, kasi alam natin, our prayer is not in vain. Merong kahulugan at may pupuntahan yung prayer natin. Amen. Sige po, bilisan ko na to. Okay? An environment of praise and worship. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Nag-praise and worship po tayo kanina, hindi po ba? The Lord
is concerned with the status of the heart in praise and worship rather than the songs, the instrument, the lyrics. When we praise God, ang tinitingnan ng Diyos, gaano ba, no? Ano yung estado ng puso mo to seek after Him in spirit and in truth through hymns, through songs of praise and worship. Alam niyo po, kahit na magkamali pa yung mga instrumentalist natin dito, wala na po sa atin yan. Kasi ang praise and worship natin, hindi nakadepende sa mga instrumento. Ang praise and worship natin nakadepende kung paano natin nakikilala ang Diyos na kailangang ibigay natin ang ating papurit pagsamba sa Kanya. It doesn't matter kung merong sintonado or wala. It doesn't matter. The environment we're in, we praise and worship our God is always in the heart, inward. Pero syempre po, mas gusto nating naririnig, ne? Lalo po, nung halimbawa, you are not attuned. Manyani man sang loider, miot sintonado, yamon eh. Hindi po yun eh. When you are now into deep relationship with God, hindi na po yan yung ating focus. Ang focus natin, paano natin nararanasan ang Panginoon every time that we praise His name, every time that we worship and bow down unto Him. Sige po. But the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Truth is the word of God, and the Spirit reveals who Jesus is, who's the one we worship and praise. Okay, yun po yun yung katotohanan sa atin. Sometimes we praise and worship, we just stop, no? Nag-stop lang tayo because the lyrics of the song speaks to us. The lyrics of the song is telling us something. This is the love of God. This is how the Lord works in us. Yun po. So even in nature, God speaks. In music, God speaks. So ang kailangan po natin is to create that. No? Create an environment wherein you will listen, you will praise and worship our God. Create an environment that you will be praying. Create an environment that you will be meditating the Word of God. Dahil sabi ko nga po, dahil sa past life na ito, kung hindi ka magbibigay ng panahon, talagang walang panahon. Tama po ba ako? You create time. Hindi nababawasan. It's always 24/7. But how do you make use of your time? That matters. At sa ating mga Kristiyano, make use of it wisely, knowing and worshiping our God. Okay po? Sige po. Let the word of Christ dwell you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. We sing not as in the lips, it is within our hearts. Opo, we sing through our hearts so that we can reach yung pinaka spiritual realm. Okay? And as magtatapos na po tayo dito. And midnight Paul, 2 verse na lang po. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Alam din naman po natin to, no? Kung paano na-open yung pintuan ng jail, ng kulungan when Silas and Paul praise and worship our God. And kung binasa po natin yon, magpapakamatay na lang yung guard. Kasi alam naman niya kung anong kaparusahan ang mangyayari sa kanya. Pero pinigilan siya ni Paul and Silas. And you know what happens? They accepted the Lord Jesus Christ, the guard. Ganun po ka-powerful ang praise and worship.
Amen? Ganun po yung magagawa ng ating papurit pagsamba sa ating buhay na Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga labi, kung hindi sa pamamagitan ng ating mga puso. Our thoughts, our hearts, our spirit, no, dito po nagko-communicate sa atin ng ating Panginoon. And the last verse, ang sabi po niya dito, creating an environment to hear from God. When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed, so everyone charged straight in, and they took the city. Joshua 6:20. Alam din po natin ang story ng fall of the wall of Jericho. Bakit kailangang mag-fall ang wall of Jericho? Because it is a strategic place. This is a gate kung paano na dapat makubkob ng mga Israelites to enter Canaan, the promised land. And alam po natin si Joshua, siya na yung pumalit kay Moses dahil wala na siya, no? Ito po yung sinasabi natin, Joshua, listen carefully to the instruction of the Lord. You march within the city in 7 days, once sa 6 days, and you march 7 times in the 7th day. Walang sounds. Pero ang sabi niya, at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Ganito po tayo dapat nakikinig sa ating Panginoon. That His voice becomes very clear to us, that the instructions that God is giving us, the answered prayer, no, the answer to our prayers, yung pagkasi ng Santong Espiritu sa atin, this is how we listen. We listen wholeheartedly and we listen with our spirit. No, hindi po sa tenga lang. Ito po yung instruction ng Panginoon. And they conquered Jericho. And they entered the promised land. Yun po yung nais ng ating Panginoon. Meron po siyang mga instructions sa atin, may sinasabi sa ating Diyos, pakinggan natin kasi it will lead us the way to what we are asking for in prayer. Amen? So yun po, if you want to hear the Lord, ulitin ko po, sabi po ni Pastor Edwin, mangusap ka Ginoo, minsan mo po maklak kami. No? Pero we spiritually open our ears and eyes, no, to the Word of God because we create the environment, the atmosphere to hear from the Lord. Amen? So, magandang umaga po sa bawat isa. Amen? Meron po tayong special number from the children's ministry.
Hello. Okay, makabig pala siya. Thank you, Kuya General. Salamat tagay. Salamat sa mga anak. Palakpan natin mga bata. Thank you mga bata. Salamat din sa mga teachers na nagtuturo sa ating Sunday School. At salamat po sa ginayang Panginoon sa mga ito na si Madam Lorna. Salamat na kung saan tunay na privilege ang mag-share ng Word of God. Sa taas dito, hindi po ito pressure, hindi po ito obligasyon, but it's a privilege to share the Word in this midst of us. Kaya salamat din sa bawat isa sa atin. At kami talagang gusto na nagpapasalamat po sa inyo sa kanyang patuloy na ginagawa at sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpapasalamat po sa inyo sa kanyang kabutihan sa bawat isa, sa kanyang biyaya, ay tunay na ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyong buhay, ay blessing sa aking buhay. Kaya, ang prayer o meditation, meditation muna, na kung saan ay a word of God, ay ito'y patungkol sa Diyos. It's about God. Be still and know that I am God. It's all about Him. When we read the word of God, God speaks to you. It's about Him. It's not about you. It's not about the word, but hindi kung ano nangyayari sa mundo, kundi ito patungkol sa Kanya. Kung sino siya at kung ano siya. Kaya kapag tayo nag-still, nagpahinga, nag-quiet time, at tunay na pagkikilala natin luusang ang Panginoon sa buhay natin. At ang pagkilala sa Kanya, ay ito po ay hindi natin agad ito maka-comprehend. No, na-reveal na lahat sa atin. Pero, ang ating kaisipan, ay ito ay parang pilat lang, parang manilang. Kaya, ang kailangan patuloy natin, bigyan ng panahon at oras ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ubas nun, ang mag-revelation bigyan ng Diyos sa atin. Sa buhay natin, it's already implanted in our hearts. Ay ito'y ma-reveal sa ating mga buhay. At tunay, Lord, tunay na, patuloy natin nakikilala, Panginoon, sa ating mga buhay. Kahit ito'y ulit-ulit na verse, ay patuloy naman, nabibigyan ng mensahe kung ano ang sinasabi ng mga bawat verse ang bagay nito sa ating mga buhay. At ganoon din ang prayer. Ang prayer is all about Him also. It's patuloy sa Kanya. Hindi pa ito problema natin. Hindi yung tayo ay nagmamakawa sa Diyos. Tayo ay lumalapit dahil sa ating mga Panginoon. Alam mo ng Diyos, ang kailangan mo. Hindi ka pa nagsalita, alam mo ng Diyos kung ano kailangan mo. Kaya, sabi nga, prayer, Philippians 4, na kinautuan niya, it's all about thanksgiving. Kapag tayo nag-pray, thanksgiving. Kasi, pag kilala natin Diyos, sa pagitan ng salita ng Diyos, pagitan ng salita ng Diyos, ay tunay na tayo nagpapasalamat, tinugur na ng Diyos sa ating mga buhay. Lord, may problema ko sa aking health. Alam ko, Panginoon, ikaw o Diyos, ay by stripe I'm healed. By your obedience, sacrifice, ako'y may katugon na sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking pangailangan sa buhay. Because you said in your word, you will supply all my needs. Kaya, ang prayer ay kapag tayo lumapit sa Kanya, ay ito ay patungkol sa Kanya. At hindi ito patungkol sa ating problema. Hindi sa ating pangailangan. Dahil alam mo ng Diyos, huwag ka nang report sa Kanya. Alam mo ng Diyos kung ano kailangan mo. Hindi ka pa nangailangan, ay binigyan na ng katuguran ang Diyos sa buhay mo. Kaya kilala natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kilala natin na siya, kung sino siya. And you will rejoice, praise and worship Him. Tunay na ikaw magpupuri sa Panginoon. Kaya, sa ating mga pamilya, salamat sa aking asawa, salamat sa aking mga anak. Hindi yung lagi tayong mga kailangan. Lord, kailangan mabuhay, kailangan magbago na siya. Lord, kailangan po siya magbago, kailangan siyang, hindi po, alam ng Diyos, mas mahal niya ang taong yun. Mas gusto niya siya magkaroon ng pagbago. At siya iligtas sa niya, Panginoon. Kaya, Lord, alam ko, Panginoon, salamat sa congregation. Salamat. About this sa ating pinagpupili ko. No? Kaya alam ko na absent.
Kasi alam ko, makasakay na ako po. Dahil po picture ko kay Jeremiah ng mga seat arrangement na at lagi ko napapasala sa buhay ninyo. Dahil kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Dahil kayo blessing sa aking buhay. Sa blessing ka sa aming pamilya. Kaya salamat sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya praise and worship. It's all about Him. It's not about you. Di ka nag-pray, ay nag-praise and worship. Na para ikaw ay, Lord, salamat sa problema ko. Lord, salamat po. Binigyan mo ako solusyon. We praise Him, who He is. Kung sino siya sa aking buhay. Kaya, kapatid, it's all about Him. Kaya, sa Old Testament, ay tunay na, it is a command in the Old Testament. Command ito. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Sumigaw ka ng papuri sa Kanya. Ikaw ay lumapit sa Kanya, maglikod sa Kanya na may tuwa. Tunay na, kapag hindi mo ginawa, ikay paparusahan. Pero ngayon, hindi na tayo kuman. Dahil tayo ay may buhay na kusahan. Puno ng pasalamat, puno ng papuri, puno ng pagsamba sa Kanya. Because it is already the heart kung sino siya. Because of His word, or with our prayer, kaya we praise Him in our hearts. Kaya kapag tayo nasa congregation, shout! Minsan tayo manahimik, pero kung minsan tayo sumigaw, napapuri sa Kanya. At ang panahon at pagkataon na binigay sa atin ng Panginoon, ay yung tayo po nasa congregation. Dahil dito po, walang babawal sa iyo. When you praise Him with all your heart sa iyong buhay, kung sino siya. Kaya huwag kang mahiya. Huwag kang mag-isipin kung kung sino ka, kung di isipin mo kung sino ang Diyos. Hindi kung imperial ko, loner type ko. Hindi. Kung sino siya, hindi kung sino ka. Hindi kung anong personality mo, kung sino siya. Kaya ka praise and worship sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Kaya po, kapatid, sabi nga ng Psalm 103 verse 3, kilalanin ninyo ng Panginoon ng Diyos, siya ang lumikha sa atin, at tayo Kanya, mamamayan, para makatupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Verse 4, tayo pumasok, yung nasabi ni Madam Lauren, enter His gates with thanksgiving. When you praise Him, nakapokus sa Kanya. Natutuon ka, nag-create environment, natutuon ng isip sa Kanya. And when you pray to congregation, when you pray to you, nag-pray ka sa iyong pamilya, you create also an environment, no? Sa mga pamilya natin, na ang Diyos ay mangungusap sa buhay. Dahil sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ano sabi doon? Binubulog sila ng dyablo para hindi nila makita ang liwanag ng buti ng balda. When you pray to your children, your co-workers, kapag nag-pray ka sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, you create an environment na sila po ay makarinig sa tinig ng Diyos sa buhay. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Rejoice in the Lord every day of our life. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos sa umaga ito. Pinupuri ka na, pinapanasi po. At mga music, tayo magpuri sa Kanya. At mag-rejoice sa Kanya. At yung buhay. Create an environment ng Diyos ay nag-uusap sa ating mga buhay. By focusing on Him, magbubukas tayo sa Kanya sa ating mga buhay. Amen? Sige. When I was your fault, still your love fought for me. You have been so Yes, good you're so good to me. Mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. When I felt no worth, Yes. you paid it all for me. Yes, nararamdaman natin na tayo sawi sa ating mga buhay. You have been so kind. Oh, siya'y mabuti sa atin. Siya'y tapat sa ating mga buhay. Tunay na tayo ay punong-puno
nagpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang love of God. pag-ibig. Oh, it chases me down, fights till I found, lives the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no shadow you won't light up. Yes, hallelujah. Puli natin ang Diyos. Ayon sa ating pagkakilala sa Kanya, sige po, masalamatan tayo, magpuri sa Kanya. Hallelujah. Rama Shanda Rama Kandara. Ya Rama Kanda Rama Shanda Rama Kanda. Oh Rama Kanda. Come on, come on. Hallelujah. Shout to the Lord of praise and worship to Him. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord. Salamat po, Ginoo, sa iyong ginamit. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ginoo, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na patuloy kami rin-remind na kung minsan maraming mga bagay na kalimutan namin, but your word, Panginoon, ay patuloy namin na-remind kami. At, Panginoon, salamat po, Panginoon, na kami patuloy mag-create ng environment sa aming mga buhay. Mag-create ng magandang atmosphere, create sa aming environment, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming opisina, sa mga tao kilala namin, na ikaw, Panginoon, ay patuloy namin makilala at marinig sa iyong mga salita at revelation ng iyong mga salita. Guidance sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa umaga ito. Sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Ama, na Anak, Espiritu Santo, and we all say Amen and Amen. God bless.